13 taon na ang nakalipas mula nang pilit na nilisan ni Juan Crisostomo Ibarra ang Pilipinas, duguan, talunan at pinagkaitan ng katarungan. Ang akala ng lahat, ang kanyang pangalan ay tuluyan ng nilamon ng lawa at ng limot. Ngunit ang binatang naniwala sa mapayapang pagbabago ay namatay na sa gabing iyon. Ngayon, siya ay nagbabalik sa katauhan ni Simon, ang misteryosong alahero. Hindi siya naparito upang makipagkasundo, kundi upang maningil. Gamit ang kanyang yaman at impluwensya, dahan-dahan niyang nilalason ang tiwaling pamahalaan upang pasiklabin ang isang madugong himagsikan na magpapabagsak sa kapangyarihan ng mga Kastila. Subalit sa kabila ng poon, may isang lihim na mithiin ang kanyang puso, ang iligtas at muling makapiling si Maria Clara mula sa piitan ng kumbento. Ang mitya ay nakasindi na at ang panahon ng pagtuos ay narito na. Ito ang El Filibusterismo. Sa tingin ninyo, ano ang maaaring gawin sa Ilog Pasig? Ang lunas ay napakadali. Humukay ng bagong kanal sa Maynila, magbukas ng bagong ilog at tabunan ng Ilog Pasig. Ngunit, sa panukalang ito'y malaking pera ang magugugol. Pwes, sumira! Gamitin ang mga bilanggo upang walang perang gugugulit sa paggawa. Maaaring magbunga ito ng paghihimagsik. Tama, marami ng tao rito ang naghimagsik dahil sa sapilitang paggawa. At ikaw, Padre Salvi, ang kapal ng mukha mo. Anong kwenta ninyong mga praile kung ang sarili ninyong bayan ay naghihimagsik? Aray! Walang respeto! Siya'y isang napakawalang utang na loob. At tatalakayin pa ang mga ito sa vapor pa naman. Naghanap na ako ng isang tunay na panukalang matipid at kapaki-pakinabang upang linisin ang mahabang wawa sa Laguna. Pilitin ang lahat ng bayang magkakatabi na mag-alaga ng pato at sa pamamagitan ng panginginain ng susong maliliit ang magpapalalim ng wawa. Pero, Don Custodio, kung lahat ay mag-aalaga ng mga pato, darami ang mga balot, mabuti pa'y matabunan na ang wawa kaysa magkaroon ng mga nakadidiring balot. Tinitiyak kung hindi may isa sa katuparan ang Akademya ng Wikang Kastila. May isa sa katuparan ko, Kapitan Basilio. Nihintay na lamang namin ang pahintulot. Niragaluhan na rin namin si Padre Rene. Siya'y nangako ng makikipagkita sa General. Sasalungatin iyan ni Padre Sibilia. Hayaan ninyong salungati, kaya naririto iyan sa vapor upang makipagkita sa General sa Los Paños. Makakuha man kayo ng pahintulot. Sana man kayo kukuha ng saraping gugugulin. Mayroon na po. Mag-aambag ang mga estudyante. At ang mga magtuturo, Ang mayamang si Makaraig ay naggalok ng isa sa kanyang mga bahay. hindi masama ang panukalang iyan. Hindi na pag-aaralan ng Wikang Latin, ay pag-aaralan naman ng Wikang Kastila. Dito, makikilala na tayo lumalakad. Ginong Simon? Totoo bang mga tao sa probinsya ay hindi na makabili ng alahas dahil sa karalitaan? Di nga bumibili sapagkat hindi ito kailangan. Wala naman akong masamang ibig sabihin. Mabuti ba't samahan niyo na lamang akong uminom ng serbesa? Maraming salamat na lang po. Ngunit hindi po kami uminom ng serbesa. Ayon kay Padre Camora, ang sobrang pag-inom ng tubig ay nagiging sanhi ng pagkawala ng sigla ng mga tao. Sabihin niyo kay Padre Camora na mas makabubuti ang pag-inom ng tubig sa halip na serbesa upang makaiwas sa chismis ng mga relihiyoso. Bakit malalim ang iniisip mo ngayon? Ewan ko. Parang ako natatakot sa taong iyan. Hindi mo ba siya kilala? Siya ang tagapagpayo ng Kapitan General. Ganun ba? Ganyan na naririnig ko sa mga pumupuri sa kanya. Habang siya'y nakatalikod o nakaharap, siya'y minumura. Alam mo anak, sa mga susunod na taon, makakapag-aral ka na ng kolehiyo. Talaga po, Itay?
Oo naman anak, para sa'yo. Oo na! Malayo pa lamang kayo ay alam ko na ang inyong intensyon. Alam mo naman pala eh, bakit hindi ka pa nagbabayad ng buwis? Kailangan mo na magbayad ng buwis na 2,000 piso! Sinasabi mo bang magbabayad ako ng renta sa sarili kong lupa? Baba mo ang itak na yan! Naging pabaya ka sa pagbabayad mo ng buwis! Ang lupain ito ay amin na! Lalaban ako! Ano nangyari dito? Damputin niyo ang lalaking yan at gawin yung kawal! Itay! Anong masasabi niyo sa pagpapatayo ng akademya? Isang mapanga sa hiling Simon, bukod sa pagbabaliwala ng aming kapangyarihan. Kahinay-hinala ang kailingan mo, Ginoong Simon. Para bang isa itong uri ng pag-aalsa. Kon, tama ako. Isang kalapastangan! Sino ka? Ginoong Simon, hindi mo na ba ako nakikilala? Teka, Basilio? At sino naman ako sa tingin mo? Isang taong ipinalagay kong dakila. Isang taong inakala ng lahat na namatay na maliban sa akin. Nakababatid ka ng isang lihim na maaaring ikasawi ko. Nasa kamay mo ang buong buhay ko, Basilio. Tayo ay nabibilang sa mga taong uhaw sa katwiran. Tulungan mo akong pabagsakin ng pamahalaan. Pag-iisipan ko po, Ginoong Simon. Sa wakas, natagpuan ko na ang taong makatutulong sa mga plano ko. Malapit na akong magtagumpay. Mga kaginoohan, minsay dumalo ako sa paramida ni Khufu. Sa isang libingang gawa sa batong buhay na pula, ay nakita ko ang kahal na iyan, na maaari ninyong siyasatin. Ano ba yan? Amoy bangkay! Sa pamamagitan ng isang salitay, bubuhayin ko ang sandakot na abo upang makausap ninyo ang tanging nilikhang nakababatid ng nakaraan, ng kasalukuyan at ng hinaharap. Placido, nariyan na ba ang mga pulbura? Nasa mga sako, Ginoo. Hinihintay ko lang ang mga kasama natin. At ang mga bomba? Nakanda ng lahat, Ginoo. Mabuti. Kinakailangan na lumakad ni Maestro ngayong gabi at sabihan ng lahat. Bakit po? Mayroon po bang bagong mangyayari? Ang mga tropa ay hindi pa handa. Hindi nakakailanganin ng tropa. Ang mga tauhan ni Kabesang Tales, ang mga naging kawal ay sapat na. Kung ipagpaliban pa, ay baka mapahamak pa si Maria Clara. Naintindihan ko po, Simon. Sindihan na natin ang mitya, Placido. Simulan na natin ang himagsikan. Kamusta ang may sakit, Basilio? Halos hindi na tumitibok ang pulso. Maaaring bukas o makalawa ay mamamatay na siya. Gaya ng Pilipinas, nararapat mamatay. Ang lalo nagpapahina sa kanya ay ang pananaginip at ang pagkatakot. Tulad ng pamahalaan, Basilio, sa loob ng isang oras ay sisiklab na ang himagsikan sa pamamagitan ng hudyat ko. At ang lahat ng hindi tumulong sa atin ay ituturing bilang kalaban. Basilio, naparito ako upang ihandog sa iyo ang iyong kamatayan o ang iyong kinabukasan. Ginoong Simon? Magpasya ka, Basilio.
Pinamunuan ko ang himagsikang ito sapagkat ibig kong iguho ang pintuan ng Santa Clara at ikaw ang mamumuno rito upang kunin sa kumpento si Maria Clara. Ngunit Ginoong Simon, nahuli ka na. Anong ibig mong sabihin? Si Maria Clara, ay wala na. Isang kasinungalingan! Ito ang sinasabi ko sa'yo, Ginoo. Halika't ipapakita ko sa'yo ang liham na ibinigay sa akin ni Maria Clara para sa'yo. Basilio, ikaw ay aking binabalaan dahil kung hindi totoo ang iyong pinagsasabi ay tiyak na makikita mo ang iyong kilalagyan. Ito ang sulat na ibinigay ni Maria Clara. 7 taon na ang nakalilipas. O aking Crisostomo Ibarra, 6 na taon na ang nakalilipas noong sinabi mo sa akin na babalik ako at papakasalan kita. Ako'y nag-antay at nagbabakasakaling babalik ka. Pero hindi. Sa loob ng 6 na taon, hindi ko na kaya. Palayain mo sana ang iyong sarili sa pag-ibig kong taksil. Mahal na mahal kita. Patawarin mo ako, bakit Crisostomo Ibarra. Kapitan, naririto ko pala sa loob ng simbahan. Nagdasal lamang ako saglit, Father. Ganun ba? May tanong ko lang. Malapit mo bang kaibigan ng tagapagpayo mong si Simon? Bakit mo naitanong, Father? Gusto lang kitang sabihan na nagdududa ako dyan sa Simon na yan. Wala naman. Si Simon ay isang taong aking pinagkakatiwalaan. Ganun ba? Ang masasabi ko lang ay mag-iingat ka. Ito ba yung nitroglycerina? Dinamita? Ito'y higit pa sa nitroglycerina. Ito'y may halong mga tinipon na puot na tinimpi, kawalang katarungan at mga pangapi. Ito, ngayong hapoy sasabog at magkakadurog-durog ang mga mapanganib na maparin. Maririnig ng buong Pilipinas ang pagputok na tuturog sa mga walang anyong pantayog na ang pagkabulok ay aking pandali. Ngayong hapoy, magdaraos ng isang piging at ang lamparang ito ang siyang ilalagay sa gitna ng krosong ipinasadya ko ang pagkakagawa. Sa pagkakataong iyon, sapat na ang liwanag sa puok. Ngunit pagkaraan ng 20 minuto ay lalamlam ang kanyang liwanag at kapag may nagtangkang gumalaw sa mitya, ay puputok. Sasabog ang granada at kasabay nito ang pagsabog ng silid-kainang pinagtaguan ko ng mga sako-sakong pulbura na kikitil sa maraming buhay. Kung ganoon po ay, hindi nyo na kailangan ng tulong ko? Hindi. Kapag narinig mo ang pagsabog, lalabas ang pangkat ni Kabesang Tales upang lusubin ang lungsod. Ikaw ang mamumuno sa mga taong bayang handang lumaban. Lahat ng tutol sa pag-anib sa atin ay kailangang patayin. Lahat? Oo, lahat. Nararapat na baguhin ang lahi. Ang mga amang tuwag ay magbubunga lamang ng mga anak na busabos. Natatakot ka ba? Hindi po, Ginoo. Sang-ayon ako. Napakaganda naman ng ibinigay mong lampara, Ginoong Simon. Ngunit, ayaw mo bang manatili kahit saglit lang? Ako'y nagagalak dahil nagustuhan mo ang regalong ibinigay ko. Subalit, kailangan ko nang lumisan dahil marami pa akong importanteng gagawin. Ganoon ba? Maraming salamat, Ginoong Simon. Tingnan ninyo, ang ganda ng lamparang ibinigay ni... Ay, saglit! Namatay ang sindi. Akin na, madali lamang ayusin niyan. Saglit! Ano ito?
Mane Desel Forest. Juan Crisostomo Ibarra? Masamang biro yan. Paano? Huwag kayo mabahala. Baka hindi naman totoo yan. Ngunit ito'y nanggaling sa taong patay na. Ang sulat na ito'y kaparehong-kapareho ng kay Crisostomo Ibarra. Hindi kaya gusto niya tayong paslangin? Paano nangyari yun? Matagal nang patay ang taong yan. Kumalma lang kayo. Huwag niyo isipin. Ituloy ang kasiyahan. Sagani? Magnanakaw! Dinamitan lang para! Buhay si Ibarra? Malamang ganun na nga. Lahat ito'y planado niya. Sinasabi ko na nga ba? Pinahikot niya tayong lahat. Kapitan, ihanda mo na ang iyong buko. Nararamdaman ko na ang himagsikan. Tingete! Ano po yung mineral? Handa mo ng mga kawal. Ang una pong bahala. Pwesto! Pwesto! Mga walang kwenta! Lahat kayo, dito na! Atras! Teka, bakit sila umatras? Dalawa na lang tayo. Apat pa sila. Baka meron silang binabalak na plano. Hindi, Ginoo. Sila'y natatakot. Ito na ang pagkakataon para tayo umalsa. Teka, masyadong tahimik. Andito ang mga kalaban! Basilio, hanggang dito ka na lang. Hindi ka na pwedeng sumama sa akin. Hindi maaari, Ginoo. Sasamahan kita hanggang kamatayan. Hindi maaari, Basilio. Hindi ko hahayaang ako ang maging rason ng iyong kamatayan. Tumakas ka na at mabuhay para sa bansang Pilipinas. Simon! Isa kang traidor! Kilala kita! Ikaw ang pumatay kay Elias! Oo! At ikaw yung susunod ko! Hintayin mo lang! Gagawin kong disenyo ang ulo mo sa kumbento! Ulol! Puro kasat-sat! Magsabayan na lang tayo! Kainin mo bala ko! Hayop ka! Isang taksil! Kapal mo magsalita! Isa ka lang naman tuta sa gobyerno! At ang tutang ito yung papatay sa'yo! Ako naman!
Simon! Tenga, nakikita kita. Hindi ako perfecto katulad ng Kayong mga hangal na pilit nagre-rebelde dito sa gobyernong to ay dapat lang patayin. Pinapaikot ng mga lumot yung mga utak kinukurap. Pag di ka natakot ay kaisa sapat gobyerno ang suot bansa ating kumot. Puro tanda, lasagawa, sige ngiti di nakakatuwa. Mga puro pangako, lahat putata. Ubus na pasensya namin madla. Kumakalam na yung mga nasikmura. Biglang papasok, oportunista. Nakalimutan ka para sa pera. Pagkikisama yan ang binibenta. Diretso ka pa ba sa ating liku-likong sistema? O sasama ka sa akin, puksain ang epidemya? Nalamaganap, nagpahirap sa mahirap, tumatapos na pangarap, di na magilap yung mga ulap. Habang tayo ay naghihirap, sila sige sa pagkalap ng yaman na dapat panglingap sa ating mahirap. Di ko nilalahat, hindi lahat nagkakalang. Sa dami ng hayop sa gubat, alam ko hindi lahat nangangagan. Silipin mo sa daksip at makikita sinong